Pinilahan ang huling araw ng filing ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE na mga tumakbo sa BSKE. Nagbabala naman ang COMELEC na posibleng hindi na makatakbo sa public office ang mga hindi naghain ng SOSE. May detalye si Luisa Erispe. Blockbuster ang pila sa mga opisina ng Commission on Elections ngayong araw. Humahabol kasi sa huling araw ng pagpapasa ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE ang mga tumakbo noong nagdaang barangay at SK elections. Sa COMELEC office nga sa Maynila, mula entrada ng opisina hanggang sa kalsada umabot ang pila. Nagrereklamo tuloy ang ilan sa mga nagsusumite ng SOSE. Maraming sumisigit. Mga kilala, sinisingil at pinakapasok. Wala pong priority rin. Ito yun po, oh. Matanda, bata, binata, alaga. Isang pila lang. Wala pong priority rin dito. Nagugutom na ako, lapit na kumakain. Nagkaroon ng tulakan, so dahil walang sisilungan, hindi kumbinyente. Hindi katulad ng registration nasa mall. Siyempre, kapital to ng Pilipinas, Maynila, dapat medyo inaayos yung sistema. Siguro hindi naman kasalanan nung COMELEC lang, koordinasyon din. Kasi sobrang laki at saka yung hindi siguro na-anticipate yung, yung mga last minute na nagpa-file ng SOSE. Kasi nagka-top sila, tapos nagbigay sila ng stub para ngayon pong 29. Tapos may mga pinapasok pa rin po sila. Inabot po sila ng 8 PM po. Magkaroon lang ng priority lang yung sa mga senior kasi kawawa rin po yung mga PWD. Monday po pala, pwede pala po magpasa na. Ang alam ng lahat, kada holiday. So, wala naman po masyadong tao na pumunta dito nung nakaraan. So, kung alam po namin na pwede nung Monday na holiday na wala kaming mapasok estudyante, siguro po mas okay po. Ayon sa COMELEC, inaasahang milyon pa ang mga kandidatong hahabol ngayong araw sa pagpapasa ng SOSE. Kahit kasi isang buwan na ang binigay sa kanilang palugit, nasa 500,000 pa lang kahapon ang nakapagbigay ng mga dokumento. Kaya naman, giit ng COMELEC, wala nang extension sa susunod na araw. Wala po tayong plano mag-extend ng pagpa-file ng SOSE sa buong bansa. Kapag po sila hindi nakapag-file, hindi na namin tatanggapin yung mga SOSE na ipa-file po nila sapagkat may deadline po tayo. At again, hindi dapat nasasanay na parang pag-iisip ng lahat. Mag-i-extend naman ng COMELEC. Dapat po alam nila may deadline and therefore yan ang deadline. Para naman sa mga hindi makakapagsumite, sabi ng COMELEC, pasensyahan na lang dahil bukod sa penalty, posible rin ang parusang perpetual disqualification o hindi na makakatakbo o makakaupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kapag po ito yung unang pagkakataon nila na hindi nakapag-file ng SOSE sapagkat unang pagkakataon din sila na tumakbo, kaya nakapag-file naman sila noong nakaraan, meron po kaming administrative fine na ipapatupad, i-impose sa kanila. Magbabayad po sila ng SOSE. Yan po ay pwedeng maging ground ng perpetual disqualification to hold public office. Hindi pwedeng mahalal, hindi pwedeng ma-appoint sa kahit na anong posisyon sa pamahalaan. Sabi ng COMELEC, hindi sila nagkulang sa paalala kaya maging aral ito na maaga pa lang magsumiti na ng mga dokumento. Samantala, inilabas naman ng COMELEC Unbank ang desisyon na i-disqualify ang Smartmatic sa lahat ng procurement proceedings ng komisyon at sa mga susunod na botohan. Sa isang pahayag ni Garcia, sinabi niya lang na ito ay para mapanatili ang integridad ng electoral process sa bansa. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.